The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Bless me, brother, for I have sinned. My last confession was, I do not remember anymore. Si Brad Jet, galing na sa atin. Oh, ito na. naghintay. Sorry, Pastor. Okay. Pinaghintay ka namin. Ito, the floor is yours. Forthwith, proceed with the good news. Alam mo, Brad Ted, hindi ko alam kung makakapagpahupa tong verse na to or makakapagpasiklab palalo sa'yo. Naku, ito na. Okay ang tawa nitong batang ito. Oo Kasi nga, isarap itong- ng tawa. si Pastor Ang na tawa ito, ni ano? Pastor para walang problema ang bansa. Oo. Oo. Alam mo naman tayo, spiritual level tayo siya. Yes. Kayo na Oo. dyan sa... Tama Kayo na naman. sa temporal. Yan. Okay. Kayo na Amen. dito sa mundo. Yan. Okay, sige. Tayo So, ay sa heavenly. Oo. Ito, Ted, Go ahead, makinig kayo, maganda to. Naranasan nyo na po ba yung manindigan para sa tama pero kayo pa yung napasama? Or maybe may nakilala kayo, may kakilala kayo na alam mong mali pero sila pa yung punupuri at pinapalakpakan. Alam mo yung mga ganong sitwasyon, ang sakit, di ba? Lalo na nga, alam mong mali talaga yung tao pero sila pa, maling sa opisina, maling sa bahay, di ba? Yung kuya mo may kasalanan pero siya pa yung kinampihan ng nanay at tatay mo. Pero here's the thing, God sees everything. Kaya sabi po sa Proverbs, malinaw po sinabi to sa Kawikaan 17:15. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. Alam ko sa konteksto po ng Proverbs na to, malinaw na sinasabi, kasuklam sa suklam. Alam niyo po sa English to, abomination daw po sa Diyos yung dalawang bagay na to. Yung masama, ginawa mong tama. Yung mga nasa tama, ginawa mong mali. Okay? And ito po yung tatlong bagay na natandaan natin. Number one, God is serious about justice. Hindi joke po sa Diyos ang hustisya. In fact, yun daw po ang pundasyon ng kanyang trono. Righteousness and justice. So yung word pong abomination sa Hebrew, very strong siya. It means detestable, deeply offensive. Hindi siya natutuwa kapag ang mali pinapalusot o yung tama pinaparusahan. At tayo po mga anak niya, we're called to reflect His heart for justice. Kaya tama yung nagsusumiklab na damdamin ng mga kababayan natin. Pag nakikita yung mga katiwalian, sineselebrate pa, mga katiwalian, ginagawa ng paraan and all. Again, hindi lang sa politika, maaaring sa bahay nyo, nangyayari yan sa barangay. Number two, yung judgment daw po natin must reflect God's standard, hindi yung mundo. Baliktad po kasi minsan yung sistema ng mundo. Yung corrupt, pinapalampas. Okay? Yung tama, yung tapat, pinapahirapan. Kaya sabi sa Bible, sa Romans 12, do not conform to the pattern of this world. Meron pong hulmahan tong mundo na to. Yung tama, nagiging mali. Yung mali, nagiging tama. Pero kahit mahirap minsan, kailangan mo talagang to stand for what is right and just. At pangatlo, truth and integrity honor God. Every time po we speak the truth in love, every time we defend what is right and refuse to compromise, na-honor po ang Diyos. Kaya hindi man palakpakan ng tao yung ginagawa mo, God sees and rewards yung pong mga tamang ginagawa natin. Sabi sa isang salmo, He walks uprightly and works with righteousness. Hindi raw po tayo magigiba. Kaya ngayon po, magkaroon tayo ng heart check, mga kababayan. Do I defend what is right even when it's inconvenient? Or am I justifying something wrong? Kasi halos lahat ginagawa yon. O minsan yung nasa authority, kahit mali ginagawa. Dahil ba sa takot or pressure, sumasama na rin tayo. Kaya tandaan natin po, as I end, Kawikaan 17:15, naputol tayo Kasuk, ulit. nandun siya sa kasuk eh. Oo, Kasuklam. kasuklam-suklam. Opo, pakibalik lang please ang ating pong Oo. graphics. Ako na magbabasa. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. Kawikaan 17:15. Balikan natin si Brad Jeff, kahit telepono lang siguro para sa ating closing. Eto, balikan natin. Brad Jeff, binasa ko na yung Bible verse. Yung verse. Alright. So we're yes, sa huli. Yes, okay. Well, Sige. Mm.
Well, Brad Ted, isara lang natin sa dasal. Kung hindi inabot yung dasal ko, sorry, nakapark ako somewhere in Makati. Mahina ang sig. Go ahead sa ating prayer. Sige. Sige, Lord, maraming salamat dahil pinasusuklaman mo ang mga mali na ginagawang tama at ang mga tama ay ginagawang mali. Lord, salamat po dahil alam namin na kami bilang individual nagdadasal ng righteousness and justice. Hindi lang sa bansa, sa bawat bahay, tahanan, eskwelahan, at even mga opisina. So Lord, tulungan niyo po kami maging maliliit na ilaw na eventually magliliwanag sa mundong madilim na katulad ng bansa namin na may kinakaharap ngayong challenges. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami, Lord, to stand on what is right and just. At dinadalangin namin ang leader ng aming bansa, ang mga liderato, Lord, na tinitingala rin namin dahil nga ibinoto to ng karamihang Pilipino kaya nandiyan sa posisyon. Lord, tulungan mo rin sila na makita nila ang kanilang role ay napakahalaga sa mata mo, na you value what is just and you value righteousness. In Jesus' name, amen. Amen. And Lord, salamat po muli kay Brad Jeff today sa amin po napakagandang aral na napakinggan. Gabayan niyo po siya sa kanyang patuloy na pagmimisyon. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Sige, so Brad, anong pwede nilang abangan this weekend para pa din sa mga naghihintay na mas mahabang magandang balita na manggagaling sa ating pa rin pong si Brad Jeff Eliscopides. Brad? Brad Ted, wala tayo ngayon dyan kay kapatid na Cheryl. Meron akong whole day meeting ngayon. But nevertheless, bukas po alas 4, Father's Day. Special po yung preaching natin sa Rebuild City Church. Online po yan. Facebook at YouTube. Alas 4 po pag Sabado. Rebuild City Church. Makikita niyo po kami dyan. Yan. Ayan. Okay, very good. Sige, so sa iyo, Brad Jeff, Happy Father's Day din. At Brad Jeff, ang ating ding wish nga para sa iyo, Brad, ay lagi kang merong lakas ng pangangatawan para sa pagpapatuloy ng ating misyon na ito dahil sa mga, sabi nga natin kanina, sa mga nasisiraan ng loob, ngayon sa pakikinig sa iyo, nabubuhayan tayong muli. Ikaw ang aking energy drink. Salamat, Brad. Brad Ted, wag po tayong panghinaan dahil may Diyos na sa huli ay just sa Diyos na in control at sovereign po siya sa lahat ng pangyayari sa bansa. Amen. Amen. Okay, Happy Brad. Father's Day, Pastor! Sa'yo din, Ted, batiin ko lang belated happy birthday kay Trina Galang at ngayon nagbe-birthday din kanyang kapatid na si Hebo. Happy birthday. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. All right, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.